ngayon, oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 2 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Sa headlines sa Ronda Pilipinas, Rice for All program lumarga na. Mga mapagsamantala o magsasamantala sa murang bigas, binalaan ng DA. Ronda Pilipinas. Oil spill sa Bataan, iimbestigahan na ng Kamara. Paano kalang archipelagic o pelagic sea lanes para sa mga barko at mangingisda, patuloy na tinatalakay ng Senado. Ronda Pilipinas. Mga mawawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga pogo, patuloy na sasakloloan ng DOLE. 800,000 job vacancies, handa na. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, mahigit 100 na patay sa landslide dyan po sa India. Ronda Pilipinas. Sa sports naman, PLDT nananatiling undefeated sa PVL Reinforced Conference. Ronda Pilipinas. Ito, malaking balita ito sa showbiz. Anak ni Nino Mulak at na si Sandro Mulak, ginahasa umano ng 2 gay executives ng GMA7. Ronda Pilipinas. At iligal na ikinakalat ang private video. Alamin ang kaparusahan ng nagkakalat na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Cracking of knuckles. Nakakadulot, alam nyo ba yon? Yung ganon, yung ano sa daliri, pinatutulog yung mga daliri. Nakakadulot daw yan ng arthritis o arthritis. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oy! Ang mga nagtitinda po ng isda ay nagrereklamo na. Lugi daw sila dahil wala na raw bumibili ng mga isda dahil sa tinatawag na oil spill. Natatandaan nyo, kinausap natin yung BIFAR. Malabo daw dyan mapunta sa Cavite. Ayun, state of calamity ang Cavite ngayon. Ay, nako, ano ba yan? At lalong-lalo na dito sa Metro and Mega Manila o Metro Manila, sila po'y natatakot ng bumili ng isda dahil sa tinatawag na oil spill. Oo. Nako, siguro dapat Ate Juday, dapat mag-schedule tayo ng meeting sa isang doktor o kaya sa isang taga Department of Health. Alamin natin kung ano magiging epekto sa katawan natin kung nakakain tayo na may oil na mga isda. Oo. Kung may oil na yung isda at ipiprito mo, ay hindi ka na dapat gagamit ng mantika. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang yan. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila. Live din po tayo sa lahat ng DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo kanila mga TV. Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Hindi na kailangan ng mantika, Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Sa detalye ng mga balita, kasabay ng pag-arangkada ng Rise for All program ngayong araw, madaragdagan pa sa susunod na linggo ang mga Kadiwa stores na magbebenta ng murang bigas. Sa panayam ng DWIZ, tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara sa publiko na sapat ang supply ng well-milled rice na ibebenta sa nabanggitang programa na nagkakalaga ng 45 pesos. Gayunman, binigyan din ni Ase Guevara na palalawakin pa hanggang Visayas at Mindanao ang Rice for All program. Gayon din ang 29 pesos program o yung P29 na sinimulan sisimulan ngayong araw. Magdadagdagan pa po yan next week. Alam naman po natin may mga Kadiwa centers po tayong naapektuhan po nung nakaraang baha. Opo. At bagyo. So, yun po ay iprepara para natin for next week or sa mga susunod na linggo po na pwede na po sila magbenta ng rice. Opo. Ngayong buwan yan, hindi ngayong araw. Binala naman ng opisyal ng ang publiko na huwag sasamantalahin ng murang bigas. Iyon po yung sanang ipinapakiusap natin oo naman. Wag na muna natin. Kumbaga, para mabigyan kasi wala naman po chance. tayong, kumbaga, hindi naman po yung may sistema na talagang mamomonitor po natin yan kalaunan na. Pero ngayon po, medyo mahihirapan po tayo. Definitely din naman kung sa mga mamimili din naman po, kailangan iniisip po natin kung gagamitin po nila ito, mahirap din po logistically for them dahil kung isa-isa nila pupuntahan yung... Oo nga, pero mapipigilan kaya natin yung mga kababayan natin na huwag samantalahin. Ako, hirap ng buhay ngayon. Siguro kailangan na lang ng konting disiplina na lang. Lagyan natin ng disiplina. Yan po ang tinig ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, pinaimbestigahan na ng Kamara o sa Kamara ang nangyaring oil spill sa Bataan. Naghain ng House Resolution 1818 si House Committee on Ecology Chairperson at Binyan City Representative Marlene Alonte upang silipin ang pagkalat ng langis mula sa motor tanker na Terra Nova at motor tanker Jason Bradley na lumubog sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Karina. Meron pa isa, di ba? Meron pa isang barko, 3 yan. Oo, hindi naman lumubog yung isa, yung pangatlo, kundi nagtatagas dahil nasira. Pinatutukoy ng mamabata sa mga panuntunan bago payagan o pagbawalan ng Philippine Coast Guard ang isang fuel tanker na maglayag lalo na kapag may sama ng panahon. Nais din malaman ni Representative Alonte ang response procedures ng Coast Guard at iba pang government entity sa oil spill. Matatanda ang lumubog ang MT Princess Empress noong nakaraang taon nito at sinundan ng 2 barko dyan din sa Bataan. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. First Lady Liza Araneta Marcos, silam, nagpasalamat sa UAE sa ipinadalang ayuda para sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Malugod na pinasalamatan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang United Arab Emirates o UAE para sa ibinigay nitong tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Karina at Habagat. Sa Instagram post, ibinahagi ng unang ginang ang ilang mga larawan na kuha sa pagtanggap ng Pilipinas sa 80 toneladang relief goods na magagamit daw bilang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Nabatid na kabilang sa mga ibinigay na donasyon ng UAE ay ang gatas, bigas, cooking oil, asukal at canned goods. Sinabi ng First Lady na ang ayudang ito ng nasabing bansa sa Pilipinas ay patunay ng matibay na koordinasyon, kooperasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alamin na po natin ang ating live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report.
At kung doon sa mga nanonood sa TV at nanonood sa social media, baka hindi nyo nakikita ako'y naka-jacket. Ha? Ako'y naghahanda eh. Binigay sa akin to eh. Sabi, yan si Dennis, bigyan ng jacket. Ay, pamilyar Bigyan ng jacket dyan. Hi Kuya Will. Nanonood si Kuya Will paminsan-minsan eh. Pagka nagigising ng ganitong oras. Magandang araw, Kuya Will. Alamin na natin ang ating magiging weather for today at kung magdedere-derecho ang ating plano ngayong araw na ito at sa mga susunod na panahon. Narito ang ating weather reporter na si Daryl Justin. Tingnan natin kung wala siyang daladalang masamang balita. Daryl. Wala tayong pangwarak. Maganda ngayon na malaman ng weather report natin. Umpisahan natin sa lagay ng panahon sa kabuuan ng bansa. Naka-monsoon break po tayo. Ibig sabihin, hindi umiiral ngayon na ang hanging habagat. Pero medyo good news to sa karamihan kasi mayroong namataang ridge of high pressure area o buntot ng isang HPA, malapit daw ito sa May Japan, na nag-extend hanggang dito sa Northern Luzon. Ang ibig sabihin, makakaranas tayo ng mainit at maalinsangan, ngunit magandang panahon sa mga susunod na araw sa malaking bahagi ng bansa. Ulitin ko lang sinabi ng Pag-asa kapon ha. Sinabi ng Pag-asa, walang tropical cyclone sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Narinig ko na yan. Araw-araw niyo siyang maririnig hanggat hindi nila sinasabing may bagyo. So, HPA po ang kasalukuyang umiiral sa ating bansa, kaya sa malaking bahagi ng ating bansa, makakaranas po tayo na mainit na at magandang panahon na may mga tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman po ng localized thunderstorms. Gaya kanina may mga nakukuha kong mga info sa labas na sinasabi nila sa ibang lugar, pulo-pulo nga yung pag-ulan. Kanina madaling araw. Sa amin, ang lakas ng ulan kanina madaling araw. Yun, lakas. Yun yung tinatawag natin na localized thunderstorms. Walang bagyo, walang low pressure area, wala tayong hanging habagat dahil nga naka-monsoon break tayo. HPA, ito yung kabaliktaran niya na sinasabi nating LPA. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa araw na ito. Simulan natin sa Metro Manila. Sa umaga, inaasahan natin niya na mainit at malinsangan, 30 degrees Celsius. Pagdating ng tanghali, nag-expect tayo ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na hindi naman lalakas at hindi rin tatagal. Nasa 30 degrees Celsius din temperatura, pero banayad at kalmado ang magiging gabi natin mamaya na may 28 degrees Celsius na temperatura. Sa Metro Cebu naman, hindi nagkakaiba, pero lang sa gabi, sa umaga at tanghali, medyo maaraw at may mga pabugso-bugsong ulan, 30 degrees Celsius. Pagdating sa gabi, sa Metro Cebu, asahan na medyo mag-uulan-ulan mamayang gabi. Asahan natin ng light to moderate rains na medyo tatagal ng ilang oras. 26 degrees Celsius ang magiging temperatura mamayang gabi sa Metro Cebu. At sa Metro Davao naman, hindi rin siya nagkakaiba sa Metro Cebu, umaga at tanghali. Asahan natin ang maaraw na panahon na may mga isolated rain showers at thunderstorms, 30 degrees din ang temperatura. Pagsapit naman sa gabi, inaasahan ng mga light to moderate rains sa Metro Davao. 27 degrees ang magiging temperatura mamayang gabi sa Davao. Sumikat ang araw, kaninang, malalaking numero. Ito na mga paborito ni Dennis sa malalaking numero, 5:40 ng umaga at lulubog yan mamaya 6:25 ng gabi. And as promised, dahil August 1 na ngayon, meron na lamang tayong... Namamas ko po! Ay, yung pala yun. Kala ko may tugtog. Meron na lamang tayo 145 days. Pasko. Sino yun? Kuya Winer, yung GCash mo, ibigay mo kay Sir Dennis, siya na ang bahala sa pamasko mo. Yung pala sabi niya, hintayin mo, may maganda yung patutugtog. Diyos ko, namamasko pala. Sa Pasko na, after 145 days. Isa pa daw. Asa niya namamasko? Namamas ko po! Parang may kahalintulad na boses no? Hindi, parang istorbo sa buhay. Parang inamamas ko, istorbo lang sa buhay. Parang hindi ka naniniwalang mamamas ko, parang may ibang pakay. Ay, nako. Ang tabayanan ninyo ang susunod kong weather report mamaya sa Balitang Bayan, alas 12 hanggang 1:00 po ng tanghali. At yan muna ang latest sa aking weather report, whether you like it or not. Ibabalik na natin kay Action Man Cesar Montanong. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Di man lang ko Martin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas.
Tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas, may apila ang grupong Greenpeace Philippines sa gobyerno na protektahan ang kalikasan ng bansa. Sinabi ni Greenpeace Philippines campaigner Kevin Yu sa DWIZ na patuloy nilang iminumungkahi ang tuluyan ng pagbabawal ng paggamit ng fossil fuel upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan, maging ang kapaligiran. Gayunman, isinisi ni Yu sa fossil fuel ang paglala ng klima sa bansa na naging dahilan ng paglubog ng mga barko sa karagatan ng Bataan at nakakaranas ng malalakas na pag-ulan o bagyo. Ang ating pong long-term na solution po dito ay yung tuluyang transition away po sa paggamit po ng fossil fuel. Ang isa pong realidad dito, yung pinsala po sa mga vessel na to ay yung pong epekto rin ng krisis sa klima. So, dahil po mas malalakas na po yung mga bagyo at yung mga tag-ulan at unfortunately, sila na po yung nagpalala ng pagbabago ng klima, tapos sila rin yung meron pong tanhi dito sa oil spill. Kaya importante na meron po tayong malawakang plano pag-phase out po sa paggamit ng fossil fuel. Samantala, umapila naman si Senador Francis Tolentino sa Greenpeace Philippines na suportahan ang kanyang isinusulong na archipelagic seaplanes upang hindi na maulit ang nangyaring insidente sa Bataan kamakailan. Makatulong yung pinagdidebatehan namin batas ngayon, yung sponsored ko, yung archipelagic sea lane, doon lang dadaan yung mga barko. So alam na mga mangingisda kung saan dumadaan yung malalaking barko. Parang may bus route, may bus lane lang sila. So hindi gaya kayo, salabat kayo. So, pag na-approve yan, sana masuportahan din ng Greenpeace. Pag na-approve yan, mas klaro kung saan yung dadaan, hindi yung kahit saan nagsuswerte kakapasok. Yan po ang tinig ni Senator Francis Tolentino na may programa sa DWIZ. Usapang Tol, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Monday hanggang Friday. O, ayos ba? Bel, ha? Tinan mo naman, ha? Cecil Villarosa, ha? Nag-promote ako, ha? Madam Cecil. maraming salamat, Senator Tolentino. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yung kanina po si Kevin Yu, yun po yung siya po ang pinaka-leader nung Greenpeace Philippines. Siya ba yung presidente, no? Parang chairman, no? Oh. Tanggap po tayo ng isang report. Halos 8 milyong piso na halaga ng iligal na droga nasabat po mula sa mga naharang na parsel sa isang bodega sa Pasay. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Aabot sa halos 8 milyong pisong halaga ng iligal na droga mula sa 3 abandonadong parcel ang nasamsam ng Bureau of Customs at NAIA PIDEA IADITG sa Central Mail Exchange Center sa Domestic Road, Pasay City. Unang naharang ng customs examiners ang parcel na idiniklarang collectible camera film roll na ipinadala ng ABH Studios sa Amerika at nakakonsigni sa isang Eliazar Nasi na taga Cebu City. Ngunit nang inspeksyonin ng mga otoridad, natuklasan na naglalaman ito ng 96 boxes ng cartridge marijuana oil na nagkakahalaga ng 5,760 pesos. Idiniklara namang women's t-shirt ang ikalawang parcel na ipinadala ng Linda Kim mula sa Estados Unidos na nakakonsigni kay Julius Rivera ng Bacolod City, Negros Occidental. Laman ng second parcel ang 468 grams ng marijuana o kush na may standard drug value na higit 655,000 pesos. Habang idiniklara namang clothes and dinner stone ang ikatlong parcel na mula sa Pakistan at nakakonsigni kay Erin Jane De Asis ng Naga City, Camarines Sur. Nabisto na naglalaman ang parcel ng 957 grams ng hinihinalang shabu na may street value na higit 6.5 million pesos. Na-turn over na ng customs sa mga otoridad ang mga nasamsam na ebidensya na aabot sa higit 7.7 million pesos. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report.
Rice for All program. Rice for All program. Dadalhin na rin sa Visayas at Mindanao. Uy, ayon sa DA. Alamin natin ang report ni Patrol 5, Ayayo Pangko. Kuya Aya, go! Tiniyak ng Department of Agriculture na mabibigyan din ng murang bigas ang mga taga Visayas at Mindanao. Ito ang tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara kasunod ng paglulunsad ng Rice for All program dito sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Malate, Maynila ngayong umaga. Sabi nito, posibleng sa susunod na linggo ay may patutupad nito sa Cebu at Davao upang makabili na rin ang mga taga roon ng murang bigas. Ang Rice for All program ay kinakapalooban ng 29 pesos kada kilo ng NFR rice at 45 naman per kilo naman para doon sa mga well-milled rice. Bukod sa San Andres, Maynila, dito sa Malate, nagsimula na rin ang pagbenta ng 45 pesos kada kilo sa Caloocan at FTI sa Taguig. Meron na rin sa Antipolo City, sa Rizal Province at Santa Rosa, Laguna, katuwang yung mga Kadiwa stores. Tiniyak ng DA, maraming supply ng bigas ang kanilang mga partners kung kaya't pangmatagalan ang programang ito. Ito Patrol number 5. Ayaw pa ko para sa implemento ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Yun! Okay, teka muna. Meron ba kayong mga kilala na mga tao na nagpapatunog ng mga daliri? Ang gagaling magpatunog ng mga daliri? Ha? Yung anak ko magaling magpatunog ng daliri. Ang sabi nila, yung nakakapagpatunog ng mga daliri, yung mga crack, nagdudulot daw yan ng arthritis eh. Oo. Pagka mahilig ka magpatunog ng daliri mo, sige, tara. Let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Mahilig ka bang magpalagutok ng daliri? Hala ka, baka magka-arthritis ka niyan. Myth o totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. John Fackler, orthopedic surgeon sa Houston Methodist, na ang pagtunog o pag-pop ng iyong daliri ay dahilan ng tinatawag na vapor pockets. Ang vapor pockets ay lumilikha ng vacuum na mabilis na humihiwalay sa mga joints at tumatagal ito ng 20 minutes. Ipinaliwanag naman sa healthline.com na walang sapat na ebidensya o pag-aaral na nagpapatunay na ang vapor pockets ay nagdudulot ng arthritis. Ngunit ingat lamang sapagkat maaring ang madalas na pagpapatunog ng daliri ay magdulot ng pamamaga at paghina ng iyong kamao. Ronda Pilipinas. Kanino yung mga daliri na pinakita? Ang tataba. Joke lang. Okay, teka muna. Mangungumusta muna ako sa mga kaastig sa Arena Plus. Gawin na nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Kasabay ng Paris sa Olympics 2024, tara't samahan nyo kaming suportahan ang ating mga atleta sa ginto para sa mga stiga na atleta campaign ng Arena Plus. Sabay-sabay rin nating i-cheer ang newest ambassadors na si gymnast and Olympian Carlos Yulo at boxing champ Yumir Marshall. Mangolekta po ng up to 2024 daily rewards gamit ang Arena Plus mula July 15 hanggang August 11, 2024 as Olympics Payday. Bukod dyan, pwede mo nang tutukan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide kagaya ng PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. Dahil dito sa Arena Plus app, kompleto at always updated. Safe kayo dito dahil ang Arena Plus ay licensed ng PAGCOR. Sa mga kaastig listeners and followers and viewers out there, download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly.
Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yun! Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 28 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Sa ngayon, tanggap po tayo ng report. Parang nakikita yata yung table ko. Magulo Magulo ba? Sorry. Teka muna. Tanggap tayo ng report. Senator Po, iginiit na walang kumausap sa kanya para maging DTI Secretary. Alam mo, nung narinig ko to, nauubos na yata yung mga senator. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Selly Ortega Bueno. Ate Selly! Yes, wala daw kumausap kay Senator Grace Po para sa posibleng pagtalaga sa kanya bilang bagong kanuhan ng Department of Trade and Industry. Ito ang ginawang paglilinaw ni Senator Po sa harap ng paglutang ng kanyang pangalan. Sa posibleng sa nagdipil na si dating Trade and Industry Secretary Alfredo Pascuala. Ayon kay Senator Po, pribilehyo para sa kanya na makatulong sa anumang paraan sa pamahalaan. Pero sa ngayon ay nais niyang tutukan ay ang kanyang trabaho sa Senado. Si Senator Po, tulad ni dating Senator ngayon na Education Secretary Sani Angara, ay matatapos na ang termino bilang senador sa susunod na taon. Bilang bagong chairman ng Senate on Finance, sinabi ni Senator Po na nais niyang pagtuunan ng pansin ay ang pagtiyak na magiging maayos sa mga pagdinig sa panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Napakalagaan niya na mga pondong ilalaan para sa susunod na taon ay tunay na tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan at makatutulong para mapagaan ang kanilang pamumuhay. Importante din niya na masiguro na hindi mawawalda sa masasayang ang ng bayan. Samantala, ngayong umaga ay sinimulan na ni Committee on Public Works Chairman Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang investigasyon dito naman sa nangyaring malawakang pagbaha sa Metro Manila, ilang mga karatig lalawigan dahil nga dito sa Bagyong Karina at Habagat. Dito sa Patrol 19. Ate Selly, yes. Regarding lang kay Senator Grace Po, walang kumausap sa kanya, pero magbabago ba ang kanyang desisyon kung may kakausap sa kanya? Sabi ko nga kasi, nag-follow up ako sa text question ko sa kanya na kung sakali po ba na may kumausap, open siya at maaari niyang i-consider yung posisyon bilang DTI Secretary. Ang kanyang sinagot sa akin, isa daw pribilehiyo na makatulong sa anumang paraan sa pamahalaan. Pero, may pero. Na ngayon na, ang priority niya, magampanay mo kanyang tungkulin bilang bagong chairman ng Committee on Finance para nga daw matiyak na maging maayos yung proseso ng pag-aproba ng pambansang budget dito sa Senate. O sinabi niya, it is a privilege na makatulong sa anumang paraan sa pamahalaan. Pero siya kasi kumalit dito kay Senator Sani Angara bilang chairman ng Committee on Finance. Pero bagay sa kanya DTI, ano? Ate Selly? Oo. Bagay sa kanya, DTI, pati ang Department of Transportation. Kasi siya yung dating chairman ng Committee on Public Services. Tama. So siya rin yung nakatutok sa mga public works. And at the same time, pwede rin ng DTI dahil naging chairman na rin siya ng Committee on Trade and Industry dito sa Senate. Yun. So ibig sabihin, baka wala pa naman kumakausap sa akin Siguro narinig na Malacanang, kausapin na yan. Pwede. Pag nagkataon, di 22 na lang matitirang siguro. Nababawasan Mababawasan. Pero hanggang lang yun. June 2025, dahil magkakaroon nga ng election, so magkakaroon na ng kapalit itong si Senator Sani Angara. At just in case na din na maging cabinet member, Senator Grace Po, mapapalitan sila pagkatapos ng 2025 midterm election. Yun. Maraming salamat, Ate Selly. Okay. Mula dito sa Senado, back to you. Patrol 19, Selly Ortega Bueno nagre-report mula dyan sa Senado. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Makakausap sana natin ngayon si Attorney Stephen David, di ba? Yung abogado po ni Mayor Alice Guo. Attorney! Sagutin mo yung telepono! Sabay ganun, Attorney, kami yun! Attorney! Yuhu!
Ayan, sagutin mo yung telepono para makapag-usap at maraming katanungan ng ating mga kababayan. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Sasaklolo na ang United States Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration sa Philippine Coast Guard para sa operasyon ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armanda Balilo, inaasahang darating ang grupo sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Binubuan niya ito ng 7 katao mula sa Marine Environmental Protection Team ng US Coast Guard at NOAA o yung NOAA. Matatandang isa ang namatay sa paglubog ng barko habang nailigtas naman ang 16 na iba pang sakay nito. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isa pang report. Malacanang sana daw ay pakinggan ang hirit ng mga senador na isuspindi muna ang PUV Modernization Program. Magnificent 7, naririnig nyo ba ito? alamin natin, nagbabalik sa report si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Okay, sana nga ba ipakinggan na Palasyo ng Malacanang ang panawagan ng mga senador na hindi muna ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Itiniyag ni dating Senate Committee on Public Services Chairman Senator Grace Poe. Ayon kay Senator Poe, matagal na niya iginigiit na walang malinaw na plano o ruta man lang na sinumite ang Department of Transportation lalo na sa mga probinsya. Bakit niya ito papatupad at pairalin kung hindi kumpleto ang mga hakbang para masiguro na hindi maagrabyado ang mga drivers at pasahero? Ayon kay Senator Poe, sang-ayon siya sa resolution ng Senado na nagsusulong na isuspindi muna hanggat hindi na isasaayos ang route rationalization plan, maayos na supply at abot kaya na modernized jeep, di kalidad at hanggat maaaring gawa dito sa ating bansa. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na hindi question na kailangan na ang modernization program sa PUV pero dapat ay mahusay na napaghandaan at dapat na gawing abot kaya ito para sa mga PUV driver at operator. I think at the end of the day, hindi question whether or not magmo-modernization tayo. But there is a need na talaga. There is a need. There's a clear need for modernization. Pero ang problema lang dito is we have to do it the right way. Wala pang ruta paano i-modernize. Wala pang and at the same time, no, I have yet to see a plan na magiging madali para sa mga PUV drivers. Can you imagine yung mismo mga bangko na state-run banks na po ito, DBP and Land Bank. They were saying it's too expensive, it's too difficult. Si Senator Joel Villanueva. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Intilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yehey! Okay, nasa linya na po natin ang legal counsel ni Mayor Alice Guo, si Attorney Stephen David. Attorney, magandang araw po. Magandang araw po. Sabi ko, Attorney, sagutin nyo yung telepono, kami yun. Wala ako eh. Nagkakaano tayo ng time zone. Kararating ko lang last night. Nasaan po kayo, Attorney? Kararating ko lang, nasa Roma ako. Yung time zone natin, medyo hindi magkatagpo. Anong oras na po diyan? Hindi, nakauwi na ako kagabi. Nakauwi na kayo. Nakauwi na kayo. Oo. Attorney, kailan ho kayo huling nag-usap nitong si Mayor Alice Guo? Kagabi nag-usap kami. Yun. Boss. Ano pong sabi niya? Ano po yung nararamdaman niya? Well, una-una, siyempre, yung sentimento niya, bakit masyado nang pinersonal lahat ng mga problema sa kanya. Sabi nga niya sa akin, hindi naman ako masamang tao. Wala naman akong inapi, wala naman akong sinaktan o ninakawan. Bakit naman lahat na lang binabato sa akin? Sabi ko, harapin na lang natin lahat yan sa mga hukuman at saka proper forum. Sabi ko, kung ano man yung lalabas naman ng katotohanan niya at the end of the day. Attorney, siya po ba'y nakamonitor sa
mga nangyayari sa Senate po regarding po doon, lalong-lalo na doon sa warrant of arrest na attorney, pinag-usapan niyo ho ba 'yon? Oo, naka-monitor naman siya. In fact, ina-update nga niya ako. Well, una-una, yung warrant of arrest naman na yan, dahil lang naman niya sa hindi siya nag-attend. So, yan naman, kung mag-attend siya at mag-salita siya ron, wala na rin yun. Ano na yun, may tatabi na yun. Kaya lang naman siya pinapa-arresto para ma-utilize siya as a resource person. Hindi naman para parusahan siya. Di nakita rin po niya yung posibleng magiging kulungan daw niya dahil dahil sa nangyayari ngayon na pinakita yon sa media, attorney. Well, kung tutuusin, kung magsasalita naman siya, hindi man siya kailangan ikulong. Sa bagay, totoo naman. Pero ngayon, salita siya, after ng kanyang testimony, wala na yun. Hindi pa naman siya nahahatulan ng husgado para ikulong siya. Yung kasi yung pag-detain na yan, para lang i-ensure ng Senado na magsasalita siya o attend siya. Oo. Okay, can you confirm, attorney, na nandito pa ho siya sa Pilipinas hanggang ngayon? Ako naman, wala namang dahilan para hindi ko siya paniwalaan. Maayos naman ang usapan namin, seryoso naman at masinsina naman. At ang inassure niya ako na nasa Pilipinas naman siya. At saka sinabi rin naman ng Bureau of Immigration na nandito pa rin naman siya sa Pilipinas. Naniniwala naman ako sa kakayahan ng immigration na bantayan ng ating mga ports. Di ba? Kung mayroong mga unauthorized entry-exit dyan. Okay, siguro isa sa mga katanungan siguro na mga kababayan po natin, siya ba'y paano po ba napag-usapan niyo ho ba yung kanyang pag-appear sa Senado o kaya siguro that the right term or the right question will be susuko ba si Mayor Alice? Alam mo kasi boss, yung 'di ba ngayon nakikita mo naman yung cyberbullying sa kanya, yung bashing, na subject siya sa halos wala pa ako nakitang tao na most hated sa social media because effect lahat siya ng pag-appear niya sa Senate investigation. Nakita naman natin kung paano siya tinrato doon, na convict siya doon sa isip ng mga kaibigan nating mambabatas doon na isa siyang ganyan tao. So, paniwala na sila eh. So, pati ang social media, paniwala na. So, para sa kanya, bakit pa siya pupunta sa isang forum o isang lugar na magdidiin lamang sa kanya na hindi naman siya pinapakinggan ng maayos. Diba? Kung gusto man niyang labanan at ipakita yung kanyang innocence, doon na lang sa pa-perform. Kasi sa Senate, hindi naman siya paniniwalaan na doon eh. Tsaka pangalawa, ako naman as a lawyer, may reservation din sa kanyang pag-appear dyan. Kasi paano siya magiging effective resource person kung meron siyang mga kasong hinaharap na pwede siyang magkaroon ng incrimination, di ba? Kasi may constitutional guarantee naman ang lahat ng tao against self-incrimination. Pag ikaw nahahatulan ka sa isang kaso, hindi ka naman mako-compel na mag-testify o magsalita laban sa personal mong interest. So, paano siya magiging resource person kung sa lahat na lang ng tanong sa kanya, hahanapan lang siya ng ebidensya para mapalakas yung kasong isinampa laban sa kanya. So, yun ang problema. Paano siya magiging resource person? Opo. Nasabi po ba niya yon na hindi na siya, kung sakaling a-attend po siya ng Senate hearing, sinabi po ba niya na hindi na siya pinaniniwalaan ng mga senador? Oo, yun nga sabi niya. Hindi naman daw siya pinaniniwalaan. In fact, lalo lang daw siyang dinidiin eh. Oo, di ba? May conclusion na daw sila na talagang guilty siya, na talagang nagsisinungaling siya. So, bakit pa siya kailangan tawagin doon kung hindi naman siya paniniwalaan as a resource person, di ba? Yun naman ang sentimento niya sa akin. Naitanong niyo ho ba na yung sinabi po ng NBA, si Alice Guo ay hindi po siya based doon sa record po ng NBI? Well, kasi ang NBI, hindi ko naman kini-question yung findings nila, no? Kasi naman yan, science yan eh. Wala namang nag-argumento sa science, ano? Pero kasi ang kini-question ko dyan, una-una, hindi ko pa naman nakita yung mga source documents. Saan pagaling yung mga dokumento na in-examine ng NBI? Kasi kung bibigyan mo ang NBI ng dokumento, yun lang naman na i-examine niya. Hindi naman niya alam kung saan galing to kasi binigay naman sa kanya to eh. Pero ako, mayroon din akong reservation dyan
paano mo maipoproduce yung mga dokumento na 25 years ago pa, o 30 years ago, o 20 years ago? Kasi meron tayong archive keeping, di ba? Meron tayong sistema sa pag-handle ng mga dokumento. So, saan galing yung mga yon, di ba? Hindi ko naman sinasabing is fake yon. Hindi ko rin sinasabing authentic yon, yung source documents na yon, di ba? So, yan, ire-reserve ako lahat yan pagdating ng proper form. Kung halimbawa, mag-aharap tayo sa hukuman, malalaman ko kung saan galing yung mga dokumento na isinumiti nila sa NBI. Opo. So attorney, so sa sinasabi po ninyo, parang pinaninindigan pa rin niya na siya pa rin si Alice Guo, hindi siya si Guo Ping. Alam mo, siyempre, conflict nga yung sinasabi nila. Tingnan mo ha. Ang sabi nila, nag-aral daw siya, sabi ng Senate, nag-aral daw siya sa Grace nung grade 1, grade 2, grade 3. Ibig sabihin, nandito na siya nung gano'n siya kaedad na kamurang edad niya. Di ba? So, tapos sasabihin nila, pumasok lang siya nung 12 years old siya, gano'n. Sinasabi nila. Alam mo sila mismo, yung ebidensya nila, nakokontra-kontra eh. Kaya mahirap na rin, i-correlate ano ba talaga dyan ng totoong sinasabi nila doon, di ba? Okay. Paano 12 years old pumasok ka dito tapos sa grade 1 ka ng grade 2, grade 3 sa Grace? Ibig sabihin, nandito ka na noon pa. Daming observation na sasagutin nila sa husgado eh. Dahil kasama rin niya yung kanyang mga kapatid at saka mga magulang. Wala lang sa akin yung listahan. Attorney, ano masasabi niya doon? Yung mga kapatid niya dahil sinasabi ng NBI at ng Senado. Well, sabi niya sa akin, yung kapatid niya, kapatid sa tatay, no? Pero yung kapatid sa nanay, wala siyang kapatid sa nanay. Yun ang pagkakaalam niya. Opo. Pero kapatid sa tatay, yung Xiamen, tsaka yung Sheila, hindi ko alam kung nasaan yung mga yun. No? Hindi ko naman kliyente yung mga yun. Pero sinasabi niya, half brother and sister na yung mga yun. Okay. So sa ngayon po, sinasabi po niya, attorney, ni Mayor Alice Guo na hindi po siya talaga a-attend ng Senate hearing. Hindi na siya a-attend doon, ang sabi niya sa akin. Yun nga, dahil mabubuhay na naman yung mga bashing sa kanya. Wala namang maniniwala sa kanya doon eh. Tsaka hindi rin siya pwede magsalita doon na hindi niya binaviolate ang kanyang constitutional rights sa right against self-incrimination. Okay. Pag-usapan po natin, Tom, ng mabilisan na attorney, yung regarding po doon sa co-warrant to case na laban sa kanya. Ito po pagka ito po daw ay dire-diretso at napatunayang hindi talaga siya Pilipino, siya po ay matatanggal bilang mayor po ng Bamban. Napag-usapan niyo na po yun? Oo, pero kasi yung co-warrant to, para sa akin, bilang abogado, napaka-premature pa noon. Hindi pa yun dapat pinafile. Kasi yung kanyang certificate of live birth, tsaka yung kanyang porte, nagpapatunay na Pilipino siya. Diba? So, ano ang magiging basihan mo para tanggalin mo siya sa pwesto? Kaya nga, nag-file sila, tama naman yung ginawa nila kung gano'n ang kanilang theory. Nag-file sila ng petition sa RTC, kinapanalify yung kanyang birth certificate. So, pero sa ngayon kasi, legitimate yun. Valid pa yun. Wala pa naman declaration ng husgado na hindi yun valid. So, kung valid yun, ano ang magiging basihan ng co-warranto? Diba? So, valid yung kanyang birth certificate eh. So, paano mo sasabihin hindi siya Pilipino? Okay. Attorney, hindi ba kayo as legal counsel po ni Mayor Alice Guo na magfa-file ng para po dito sa co-warranto? Parang yun yata ang inaantay na ni SG Guevara. Oo. Alam mo boss, pag nabigyan kami ng kopya or official copy ng summons o ng complaint petition nila, syempre sasagot kami. So sa ngayon kasi, hindi ko pa masagot ng maayos kasi sa naririnig ko lang sa media, wala pa naman kami natatanggap na official documents. So sa ngayon po, para mag-aantay pa lang tayo kung ano ang pwedeng mangyari at kung dapat makarating muna sa opisina ninyo, yun pong yung co-warranto na nanggaling po sa opisina po ni Solicitor General Guevara. Correct, sir. Oo, kasi paano namin sasagutin? Hindi man namin nababasa. Okay. So, huling mensahe po, attorney, lalong-lalo na sa mga naghahanap kay Mayor Alice Guo. Go ahead po.
Well, una-una, sana maging fair naman sa kanya kasi hindi naman siya masamang tao eh. Wala naman siyang pinatay na tao, wala naman siyang sinakta, wala naman siyang ninakawan, wala naman siyang sinaktan, wala naman siyang kinurakot. Eh bakit naman napakainit ng husga na sa kanya ng social media tsaka ng tao, di ba? Sana maging naman tayo, maging fair naman tayo as a human being. Irespeto naman natin yung karapatang pantao ng isang tao. Yun lang. Okay. Attorney, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ. Yes, sir. Salamat. Okay, thank you. Thank you. Legal counsel po ni Mayor Alice Guo, si Attorney Stephen David. Ronda Pilipinas. O, sa mga nagkakapi-kapi dyan, kung ikaw ay isang coffee lover, merong MX3 Coffee Mix for you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee at hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. Okay, bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yon. Oras mo natin 7 minuto pa bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Para sa ating Balitang Mabalakasan, PLDT nananatiling undefeated sa PVL Reinforced Conference. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Patuloy na namamayagpag ang PLDT high-speed hitters sa ginaganap na PVL Reinforced Conference. Noon lamang Martes, pinagpatuloy ng hitters ang kanilang winning ways kung saan tinalo nila ang Next-Led Chameleons sa isang 3-set sweep, 32-20, 25-18 at 25-17. Nanguna para sa high-speed hitters ang kanilang import na si Elena Samoilenko na gumawa ng 20 points habang si Erica Santos naman ay nagtala ng 19 points. Ayon kay PLDT coach Rald Ricafort, nagkaroon sila ng good start at hangad niya na magpatuloy ito lalo na sa susunod na dalawang laro ng kanilang koponan kontra sa Cherry Tigo at Farm Fresh upang mapanatili ang kanilang undefeated record. Okay, maraming salamat Daryl Justin. Oy, doon sa mga kalalakihan dyan, alam nyo bang ang karaniwang sakit nyo o natin ay prostate cancer? Ang prostate ay bahagi ng ating katawan na posibleng lumaki pagtungtong ng edad na 40, pataas at kalimitang nauuwi sa komplikasyon. Ilan sa sintomas nito ang hirap sa pag-ihi, pananakit ng pelvic area at bone pain. Kaya naman, para maiwasan ito, simulan mo ng alagaan yan sa pag-inom ng Prostamen. Ang Prostamen ay isang natural dietary supplement para sa prostate health na siguradong makakatulong sa pagbawas ng paglaki ng prostate. Iba na talaga ang alagang Prostamen. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Samantala, anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak ginahasa umano ng 2 gay executives ng GMA7. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang pinangalanan ng controversial na media influencer na si Sian Gasa na ang bagets na anak ni Nino Mulak at pamangkin ni Aga Mulak na si Sandro Mulak ang siyang laman ng blind item na lumabas sa entertainment site na pep.ph. Sa nasabing blind item, may title itong Newbie Actor, muntik na maging midnight snack na 2 TV execs. Sa kanyang verified Facebook account, tahas ang pinangalanan ni Sian ng mga character sa nasabing blind item ng pep. Sa kanyang pasimula, sinabi nito na ang Chessmes ay ito palang pamangkin ni Aga Mulak ay inaya sa isang after party noong GMA Gala. Sabi umano ng 2 bading na GMA executives, tara doon sa hotel namin, after party, maraming pupuntang artista. Ngunit pagdating daw ng biktima sa hotel room ng mga ito, ay laking gulat nito dahil 3 lamang silang tao sa loob. Dito na ibinulgar ni Sian na ang mga karakter ay ang anak ni Nino Mulak na si Sandro na talent na sparkle artist ng GMA7, habang ang mga executives umano ay nakilalang sina Jojo Nones
at Richard Dodi. Ayon pa sa post ni Sian, hindi makalis agad si Sandro dahil close friend na mga ito ang presidente ng GMA7 na si Annette Gozon, kaya't bilang respeto kung kaya't nag-stay raw ang young actor sa hotel room na silang tatlo lang ng dalawang gay executive. Fast forward umano, matapos ang mahabang kwentuhan sa sala ay napilitang uminom si Sandro ng alak at nang malasing na ay dinala raw ito ng dalawang gay executive sa kwarto at doon na nangyari ang malagim na krimen. Naglabas naman ang official statement ang GMA Network kaugnay sa nasabing issue. Sa nasabing official statement, nakalagay dito na may mga online articles at post umano na kumakalat ngayon tungkol sa umano'y insidente na involve ang isang artist at ang mga independent contractors ng GMA Network. Wala pa umano sila natatanggap na formal complaint mula sa mga umano'y involved sa issue at kapag may nag-file na ng reklamo, committed umano ang network na magsagawa na matindi at walang kinikilingang investigasyon. Ina-assure din umano nila ang publiko na seryoso ang network na alamin ang katotohanan sa likod na nasabing issue. Sa Facebook account naman ng tatay ng biktima na si Nino Mulak, isang cryptic message ang ipinost nito kung saan mababasa dito ang isang pagbabanta na inumpisahan nyo, tatapusin ko. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ay, nako. Nakakalungkot yung pangyayaring yan. Nako, sige. Tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day, may mga tao talaga na galit sa ugali ng iba pero bulag naman sa sariling ugali nila. Yung mga taong may masamang ugali at hindi nila alam na may masamang ugali sila, yun yung mga taong walang nagmamahal. No? Kasi yung mga nagmamahal sa atin, sila magsasabi na may masama tayong ugali. Mahirap na lang siguro kapag yung taong nagmamahal sa'yo ay umalis na. Wala nang magsasabi sa'yo. O kaya, yung isang tao na kapag sinasabi na sa'yo yung totoo, nagagalit ka na. Kaya wala nang nagsasabi sa'yo ng totoo dahil nagagalit ka nga. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tawayanan po ang susunod na programang Yes, Topasya with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.